kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Eh, hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong yan, sino-sino yun? Sino ba yung 30,000? May listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong yan, pagdating sa hukuman, pag cross-examine mo na, tanongin mo yung mga testigo, o yan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oy mga kayon, maganda umaga sa inyo lahat. Today is December 20 na. Araw ng Biyernes at 5 araw na lang magpapasko na. Diyos ko po, patapusin na natin to. Hindi, wag para sa mga bata yung Christmas talaga. Yung bagong taon para doon sa mga matatanda yan. Yung mga bata pa, yung mga Pasko, yung Pasko para sa mga bata. Yan, yung mga aginaldo. Tapos yung bagong taon para naman sa mga matatanda yon. Yan, iinuman yan. Yan, okay? Dinig ba tayo? Maraming salamat mga kayon. Shoutout sa lahat ng mga supporters natin na nandito at nanonood at sumusubaybay sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, lalong-lalo na yung mga solid Isconian at solid Duterte supporters. At maraming salamat sa pag-like and share ng video na to, please. Tawag na rin kayo mag-skip ng ads. At kung bago ka lang sa channel ko at napadaan na itong video natin sa inyo, paki-subscribe na lang at i-click nyo na yung notification bell. Araw-araw tayo nag-upload regarding issue ng bayan, ating pag-usapan 1:00 ng umahapon at 6:00 ng hapon. At magkakaroon tayo din ng live session sa gabi. Siguro 9:00 o 10:00. Malamang 10:00. Natry ko na kagabi. Malamang 10:00 tayo makakapag-live para pag-usapan naman yung mga iba't ibang aspeto pagdating sa issue ng ating bansa. Okay? Mga kayon, maraming salamat. Attendance check tayo, you know what to do. Kung saan lupalop ka man naroroon at nanonood, paki-comment naman dyan sa baba. Let's say, watching from Switzerland, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, o kahit saan mang bansa ka naroroon. Kayong mga OFW na lagi nakasuporta sa DDS o kaya Inday BP Sara at pati na rin sa Duterte family, ay paki-comment dyan kung saan kayo naroroon. At para naman dito sa mga Pilipinas, nandito yung Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment naman dyan kung saan kayo lupalop naroroon. Nang sa ganun, malaman natin kung saan inaabot yung video natin at kung saan nakakarating yung ating vlog. Kasi gustong-gusto kong nalalaman, no? Gustong-gusto kong nalalaman na kung saan lupalop na nakarating yung video natin. Minsan may nag-comment dyan, watching from Mars. Grabe, biliin mo yun. Nakaabot tayo ng Mars. Hindi ko alam, meron palang internet at meron palang nakatira dun ngayon. Ito na, issue ng bayan ating pag-usapan. Panoorin natin at wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dahil ito, yung mga recommendation ng House of Rep. Siyempre, hindi titigil yan. Hindi titigil yan. Tuwadcom na yan. Hindi titigil yan. Sabi nga ni Harry Roque, itong mga congressman. Hindi titigil at nagrekomenda na nakasuhan sila Roa, ang ating dating presidente na si Roa Rodrigo Duterte, Senator Bato at pati na rin si Senator Bongo at iba pang opisyales na kasuhan regarding dun sa war on drugs na EJK ni yung programa ni Duterte. Pero matanong ko kayo mga kayo ito, comment section tayo. Matanong ko lang muna kayo bago natin panoorin itong video natin together with Attorney Sal Panelo. Ito random question. Ano ba yung mga natatandaan mo na proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas noong 2016, di ba? Siyang nahalal at natandang-tanda ko, ayaw niyang tumakbo. Pa-retire na siya o magre-retire na siya, pero tayo ang pinilit natin na tumakbo si Rodrigo Roa Duterte dahil maganda ang papatakbo niya sa Davao bilang mayor at gusto natin na mai-apply naman sa buong Pilipinas yung gaya ng ginagawa niya sa Davao. Kasi putok na putok yung Davao noon kasi malinis, safe, di ba? Ang ganda ng Davao, ang dami nagko-comment, ang dami nagsasabi na talagang
maganda raw yung Davao, natauhan yung Pilipinas, yung taong bayan, at gusto na gawin din ni Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Kaya pinilit natin tumakbo. Natatandaan niya yan, 2016, ayaw niya tumakbo. Late na nga, super late na nga yung kanyang yung pagpalit ng candidacy, di ba? Super late na yan. Pero yung mga tao nandoon sa COMELEC, ayaw pa rin tumigil, nananawagan pa rin. Even Senator Bongo, pilit niyang kinakausap si Rodrigo Roa Duterte na tumakbo nga, na pagbigyan na yung taong bayan, di ba? Pero si Rodrigo Roa Duterte, by that time, nanindigan na hindi na nga raw siya tatakbo at gusto niya nang mag-retire. Di ba? Pero napaupo natin, naihalal, napilit, at nanalo, at kahit papano, nagkaroon talaga ng pagbabago, lalong-lalo na sa war on drugs. Tanda ko yan. Dahil expose ako sa hindi ako gumagamit, Expose ako sa droga kasi yung lugar na nakagisnan ko, sandamakmak din yung mga pusher at sandamakmak din yung user. Kaya talagang nakita ko yung drastic na talagang nakita natin yung pagbabago, lalong-lalo na doon sa war on drugs. Ako, talagang nasa paligid ko, mga addict, mga user, luminis Kasi kumilos yung mga kapulisan, di ba? Kumilos yung mga kapulisan na talagang nagkaroon sila ng itotokhang, nagkaroon sila ng list na sino yung mga user, kung sino yung mga drug addict, di ba? Kaya talagang number one sa akin yun, yung war on drugs. Kasi exposed ako sa drugs dahil sa paligid ko. Nakikita ko yung kung paano nasira yung buhay nila. May tropa ako dyan sa Dagupan. Hindi naman tropang-tropa, pero kakilala rin. Alam ng mga taga-batang Dagupan Tondo to. Meron dyan na tropa namin, nalulong, yun. Tumatakbo na ng madaling araw. Tumatakbo, nagugulat kami. Hindi naman nananakit. Kasi bigla lang tumatakbo sa madaling araw, tatakbo, tapos sasalita mag-isa. Yun. Pero magaling yun mag-basketball. Nagaling, nasaksiyan namin. Ang galing niya mag-basketball. Kaso nalulong sa droga, nasira yung utak. Nagtatatakbo na sa madaling araw. Even though na harmless siya, hindi naman nananakit. Hanggang ngayon, nabalitaan ko, wala na. Namatay na ata. Yan ang pagkakabalita ko. Okay, panoorin na natin to together with Attorney Sal Panelo sa SMNI. Maraming salamat, SMNI. Panoorin natin Yes, itong sir. Sa ibang interview. balita naman, ito na, ang inaabangan tanong, Yan. attorney. Inirekomenda po ng Quadcom ang sa 43-page progress report na pinaprobahan po nila sa plenary. Nakasuhan sila dating Pangulong Duterte, Senators Bongo, Bato de la Rosa, at dalawang dating hepe ng PNP, dalawang Yan. police colonel, at iba pa dahil sa umano'y paglabag sa crime against humanity. Sa issue po yan ng extrajudicial killings noong war on drugs. Attorney, magre-recommenda sila ng mga kaso. Anong masasabi mo as former Chief Legal Counsel? Unang-una, yun ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado, o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation, sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino ba? De la Rosa, De la Rosa, yan. General Albayalde, Albayalde. sino-sino pa, marami i-demanda. Kaugnay di umano, sa ayon sa rekomendasyon kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. 30,000 daw. Di umano ang namatay sa EJK. 30,000 daw. Ayan. Ito paliwanag. Sino-sino ba yung mga yun? Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong yan, sino-sino yun? Sino ba yung 30,000 na may listahan ba yun? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos-examine mo na, tanongin mo mga testigo, ayan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan? Sinong testigo niya dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he? Yes. Specific dapat, no? Specific. Kasi parang ang hirap nung sasabihin mo, 30,000 ang namatay. Tapos, hindi ganun ka-specific. Siyempre, kailangan detalyado, lalo na due process nga ang tawag dyan, di ba? Marami, yan ang problema Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaahin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng police, nasa 6,000. 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi yan talaga si Maria Reza ng Rappler. Kinonfront ko siya noon Yan talagang Rappler. Tapos yung 30,000 na yun. Ang sabi niya sa akin noon, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukot siya isang newspaper,
Nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi Ah, nag-umpisa pa lang ang Rappler noon. So, tingin nila, credible, hindi naman. Kaya ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprubahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na ganun. Wala siyang inamin na meron siyang Davao Death Squad. Hindi niya rin DDS. inamin yun eh. Matagal na natin pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file eh. Rekomendasyon lang yun. At Mhm. magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw magpuprova eh. Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-assess. Kung matitino yung mga abogado niya, dismiss ka agad yan. Kasi kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, kasi hindi mapoprovide yung 30,000 eh. Grabe, ang dami nun. Hindi mapoprovide yung buong detalye ng 30,000 kung sino-sino yung mga yan. Kailangan humarap yung mga yan. Yung mga kamag-anak niyan, kailangan humarap na ipatunayan nila na, kumbaga may witness. Kumbaga sa 30,000 may witness kung paano sila, kailan namatay at kung ano yung cost, di ba? mapapansin nyo, yung mga unang sinumpang salaysay ng mga di umanong testigo or resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, Ah, so merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na gano'n, initially, hindi yun na sinasabi nila. Binabago nila, kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga dyan, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mga mag-amang Duterte. Yes. At ang Klaro yun. layunin talaga, to disqualify or BP to Sara. tarnish the reputation and person of VP Sara Yes. in relation to the 2028 Presidential election. presidential election. Yan. Tsaka sabi ng mga viewer, Attorney Sal, ang paggamit rin, questionable rin daw, paggamit ng mga convicted ng mga testigo na pinaharap nila sa Quadcom at tinuro si former President Duterte. Your thoughts about it, sir? Hindi nga ba, yun nga ang sinasabi ko, ng mga unang salita nila, yung mga testigo nila, iba ang sinasabi eh. So hindi niya nakausap si Garma, tapos subsequently nakausap niya. Ganito na ang, madalit sabi, puro hindi ka panipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman yon. Mm. Tsaka, sir, comment lang. Sabi ni Kong Barbers, sinabi na daw ng dating presidente na aakuin niya, and I quote, full legal responsibility for the bloody war against illegal drugs. Anong comment mo dito? Kaya may mga recommendatory na mga kaso na ihahain sa korte. Pinaliwanag na rin natin yan. Ang sabi natin, ang ibig siya sabihin na I assume full responsibility. Kasi yung war on drugs was a policy. Patakaran niya nung siya'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba? Doon siya nagdeklara ng gera sa mga illegal Droga. na Oo. pusher ng droga. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal na droga, arrestuin niyo, ipakulong niyo. Pero, meron siyang pasubali palagi. Pero pag naglaban, patayin niyo. Patayin niya na. So makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, patayin niyo nang walang kalaban-laban kung manganib ang buhay niyo. Mm. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko, si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, impyerno ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Ah, Kaya, puro kalokohan talaga yung nangyari niyan sa Quadcom. Kaya mula sa pulo sinasabi ko, propaganda. lahat yan re-electionista, Mm-mm. tatakbo muli. And they Yes. need the propaganda, the free publicity, they Yun. need name recall, kasi marami dyan ang mga bago eh. They need the face recall, kailangan mabasa at marinig ang mga pangalan nila. Pre-publicity, face recall. Yun yung sinasabi ko na gaya din sa local, kasi sa local, si Yorme Isko Moreno, masyado malayo yung agwat niya doon sa mga kalaban, yung sa survey, according sa survey. So what they did, yung mga kalaban nila, sige ang tira kay Yorme Isko Moreno, nang sa ganun, makakuha sila ng, mailapit man nila yung pangalan nila so that they can get pre-publicity and face recall. Yung pala yung sinasabi niya. No? Same logic applies to so sa Duterte issue na yan. O kaya, ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halal.
Kaugnay naman, Attorney Sal, sa rekomendasyon ng Quadcom na magkaroon ng mas malalim na investigasyon laban kay Congressman Paulo Duterte kaugnay sa illegal drug trade, Yan. sinabi naman ni Congressman Duterte na handa itong humarap sa investigasyon. Ang apela lang niya ay magkaroon ng tunay at walang pinapanigang investigasyon at tumutok sa credible evidence at huwag tumutok raw, hindi pumutok ha, tumutok sa credible evidence at huwag lang sa puro kasinungalingan o hearsay ng mga testimonya nagamit ni convicted felon na si Jimmy Guban at tinabon din itong imbestigahan ng lahat ng nasa PDEA watch list ng Duterte administration kung gusto talaga nilang makakita o gusto nilang solusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Anong masasabi mo, attorney? Kung matatandaan mo, yung inuugnay nila si Congressman Pulong, Si Pulong. inuugnay nila si Michael Yang, si Tax Bongo, Capio. sa illegal trafficking. Yan nung panahon pa ni Presidente Duterte yan. Di ba, if I recall right, si Dick Gordon, ang chairman ng komite. Pero ang findings niya, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung mga testigo laban sa kanila. Oo. Pagkatapos, nawala na yung Duterte. Magtatatlong taon na tayo. Wala pang pinapile na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, yung during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? O sabi nila, sa ngayon, wala kami talagang ebidensya, i-execute pa namin. Kaya nga hindi ma-file kahit na anong kaso, kasi nga gawa-gawa lahat yan. Propaganda lahat yan, puro paninira. Sir, bago ang ibang topic, kaugnay pa rin sa usapin ng illegal na droga. Marami kasing nagko-comment sa mga balita, di lang sa SMNI, kundi sa iba pang mga news agencies, na parang mali ang dating ng pag-uwi ni Mayor Jane Veloso dahil mistula nang gino-glorify natin ang pag-uwi ng isang convicted drug mule. Anong masasabi mo doon, sir, sa pagkawari ng netizens? Yun naman kahit na anong gawin mo dyan sa pagdating ni Veloso, hindi mo matatakpan yung mga ginagawa ng mali ng nandyan sa Kongreso. And for that matter, sa ibang mga departamento. At sa Yes. ang posisyon natin dyan kay Veloso, gaya ng paulit-ulit ko na sinasabi, convicted yan sa Indonesia. Kaya kailangan, igalang natin. Now, kung talagang ang feeling natin naawa tayo, imbestigahan mo na lang kung totoo o hindi. Kasi ang depensa niya noon, natatanda ko, siya'y nagamit lamang. Hindi talaga siya nag-commit ng krimen ng pushing ng illegal na droga. Oo. So we have to understand na yung depensang yon, kung mapatunayan, dapat absuelto siya, inosente. Kaya kung tunay ang ating sentimento dyan, sympathy sa isang Pilipino, dahil hindi nakakuha ng katarungan doon sa ibang bansa, dito natin bigyan. Kasi, kung malaman natin na talagang ginawa niya, hindi pa pwede yung mga pardon, hindi pwede yung clemency, dapat talaga managot siya. Pero kung napatunayan natin sa masusing investigasyon ng ating mga pulis dito, after all, dito naman nangyari yun Yes. Bago nakarating sa Indonesia, dito muna, nag-illegal trafficking, nagdala siya, di ba? Malalaman natin. Kaya dapat yun ang gawin muna, imbestigahan natin para malaman natin kung inosente nga o hindi. But regardless of doon sa paggamit nila, para mapagtakpan yung ibang issue, hindi yan. Ngayon lang yan. After that, the day after, wala na yan. Ayun. Kung matatandaan ninyo, si Mary Jane Veloso, ito nga, nakauwi na. Pero hindi porket nakauwi na, dito pa rin siya ikukulong at dito pa rin gugulong yung kaso. Pero anyway, balik tayo doon sa war on drugs. No? Ito yung kinakaso. Actually, kung ako tatanungin, mas maganda nga kung sa korte na lang pag-usapan. Kasi at least sa korte, alam mo, mga lawyer talaga. Mga lawyer talaga yung magbubusisi. Sila mismo yung hatol kung valid or invalid. Sila mismo yung magsasabi kung may ebidensya ba o credible ba yung ebidensya o hindi. At least kasi doon mga lawyer. Kasi sa house, hindi naman lahat lawyer di ba? Kasi hindi nga sila pwedeng doon Magre-recommenda sila, pero hindi sila yung talagang hahatol. Kasi ang hahatol talaga korte pa rin. Kaya nga 'di ba? Wala silang napala doon kay Alice Guo. Wala silang napala doon kay Cassandra Lee. 'Di ba? Kasi hindi naman sila kumbaga lang sila, hearing o naglilitis, pero hindi talaga nila mahatulan, no? Kahit anong dikdik nila, 'di ba? Kahit anong dikdik nila kay Alice Guo, bisit na nga, ultimo nga yung Senate Yung Senado, sila Risa Hontiveros, talagang sumakit ang ulo, 'di ba? Ang daming nagalit, na inis, ang daming ginalit at ininis ni Alice Guo pati ni Cassandra Leong sa pagsagot ng I invoke my right, 'di ba? Matatandaan nyo, tinan mo, namatay yung issue sa kanila na ang pinalit Duterte. Di ba?
Ito na yung issue nila. Pero I'm sure meron pa rin yan. Nadya pa din yan. Naghihintay lang na buksan. O tapos na yung hearing, nandoon na, nasa korte na. Yun lang yung hinihintay ng mga yon. Mapunta sa korte, at least doon, mapagtatanggol nila yung sarili nila, masasagot nila yung tinatanong sa kanila, at higit sa lahat, mga lawyer at abogado, yun nandoon. Di ba? Sa House, hindi naman lahat abogado, lawyer kasi karamihan doon, mga kongresista talaga, by district man o by representative ng party list. Di ba? Kaya kung ako ang tatanungin, baka mas gusto pa nga nila Duterte na mapunta na sa korte, magkapag-proceed na ron. Kasi at doon, gaya na yung sinabi ni VP Sara about impeachment case niya. Sinabi nga niya na mas okay nga kung sa korte talaga. At least doon niya may sasagot ng tama. At lawyer din, abogado rin si VP Sara Kaya alam niya na at least doon sa korte, mga kapwa-abogado, yung mas nakakaintindi. Yung kumbaga may mas knowledge na about doon sa kaso, sa mga ebidensya. Di ba? Mas maganda nga kung doon na. Kung ako tatanungin, mas okay yung kung doon. Di ba kayo mga kayo? Anong ano niyo dyan? Anong stand nyo dyan? Gusto kong marinig yung stand nyo dyan Kasi pilit nilang nag-recommenda na nga yung House na kasuhan nga sa korte, nakasuhan nga itong sila Rodrigo Roa Duterte, Senator De La Rosa, Senator Bongo, saka yung ilang opisyal ng kapulisan na i-recommenda na kasuhan nga. At least doon, mapag-aaralan talaga. Gugulong pa yan at alam naman natin na matagal pa yan. Di ba? Pati na rin yung kay Pulong. At least doon, patas. Magiging patas yung laban kasi puro mga abogado. Kayo, ang mga kayon, ano ba yung stand nyo dito? Kasi, di ba, ang dami nang nangyayari. Nakakalimutan na natin yung nakakalimutan na natin talaga yung talagang problema ng bansa natin. Kasi, dahil ang daming issue, hiwa-hiwalay. No? Very Biro mo, Duterte, yung talagang Duterte, biro mo, iwalay na case yung kay Sara. Impeachment. Yung kay Duterte, bago na naman to, na gusto siyang kasuhan. Yung PhilHealth, panibago din na naman. Parang bombarded na tayo doon sa mga issue, no? Ang daming issue kung kailan mag-e-election, ang daming lumalabas na issue na yan. Pero tandaan nyo mga kayo na lahat yung iba dyan, karamihan, re-electionist. Sabi nga ni Professor Tikia na ang pagkakataon natin, actually, bukod doon sa EDSA, para pa sa pagpakita ng people power, bukod doon sa EDSA, yung election. Kasi tayo yung magluluklok. Tayo yung pipili ng iboboto natin. At tandaan natin, karamihan dyan sa mga yan, bagong mukaman o re-electionist, at least kahit papano na isiwalat yung kanilang pagkatao, yung estilo nila, at kung anong klase silang politiko, ito na yung ang kapangyarihan natin bilang mamamayang Pilipino. Kada election lang Yun ang power natin. Power to vote wisely. 'Di ba? Kasi tayo yung pipili, tayo yung magluluklok. Binibigyan natin sila ng kapangyarihan through us 'Di ba? Pagka halimbawa sa lokal, nabigyan natin ng kapangyarihan na ito dahil binoto natin, so maghihintay tayo ng 3 taon. Mananalig ka ngayon kung okay ba itong taon to o masama, o mabuti pa, marami bang gagawin o hindi. Same as sa national, 6 years naman. 6 years yung hihintayin natin kung talagang okay ba itong binoto natin o hindi. Yun ang sinasabi ko. Diba? Wag tayong papabulag sa ayuda para sa 3 taon o sa 6 na taon na iluluklok natin yung tao. Kasi yun lang yung pagkakataon natin Yun lang yung kapangyarihan natin na bumoto tayo ng tama. Di ba? Na alam natin. Kaya ngayon pa lang, habang wala pa, dapat sa case natin, may mga assignment tayo bilang botante. Ang assignment natin, alamin natin yung pagkatao ng iboboto natin. Nandiyan naman yan. Nasa Google naman yan. May Wikipedia naman dyan. Nandiyan naman yung mga social media accounts ng mga politiko na to. At yung social media accounts na yan, yung mga official na social media, nire-register nila sa Comelec yan. So alam mo na sa kanila yon. Alam mo na sa kanila yon. At alam mo na kung hindi man sila nagmamanage nun, may nagmamanage. So mas madali. Kumbaga marami tayong means. Marami tayong means na para alamin, para magkaroon ng sariling background investigation about doon sa politiko na napupusuan natin. Assignment natin yun. Kasi karamihan sa atin kinakatamaran Kinakatamaran na natin yung assignment. Makikita na natin, namigay ito. Namigay ito nung bagyong ganito, nung lumindol. Nung may sakuna, may sunog, namigay ito. Ay, boto na natin to, mabait to. Di ba?
Hindi lang doon natatapos. Hindi lang doon natatapos. Kasi yun na lang yung kapangyarihan natin. After that, maghintay tayo ulit ng 3 years kung lokal. 6 years naman kung national. Imagine mo yun, paano kung naluluklok mo yung hindi pala okay, di maghihintay ka ng 6 years para pababain natin ulit sila. Diba? So ito pa lang, ngayon pa lang, no, ako, ine-encourage ko yung mga botante na mas maging wais. No? Mas maging magkaroon ng gawan niyo ng assignment yung sarili niyo. Alamin niyo kung anong klase tong tao na to na gusto niyo iboto na napupusuan niyo. Pili muna kayo kunyari sa presidente, pili muna kayo tapos alamin niyo yun na lang yung assignment niyo. Imagine niyo kung lahat tayo gagawa ng ganong klaseng assignment. Makakapili tayo ng iboboto natin, 'di ba? Kaya ako, napili ko talaga, ang sinusuportahan ko talaga sa lokal, Isko Moreno. Kasi talagang alam ko, hindi ko man siya kilala personally, at least nakapag-background investigation na ako. Kasi 2019 hanggang ngayon, nakikita ko na marami pa rin siyang ginagawa. Di ba? Kaya siya yung sinusuportahan ko. Sa national naman, Duterte talaga. Duterte lang talaga yung pag-asa natin para kahit papano. Hindi man sa atin, dahil lang kung may edad ka na, malapit ka na ma-endo, at least sa mga anak natin o sa mga apo natin, at least sila man makaranas ng ng ginhawa. Kita nyo naman yung ginawa ng Duterte during Roa's term, di ba? Build, build, build. O ngayon, sumasakay. Kung talagang hindi ka believe, huwag ka sumakay doon sa mga proyekto ng build, build, build ni Rodrigo Doa Duterte. Kung talagang hate na hate mo ang Duterte, di ba? Baka mamaya sasakay ka din, di ba? Huwag naman ganun. Di ba mga kayon? Wala eh. Tingnan mo naman nangyayari ngayon. Tingnan nyo nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang daming sinasabi nila na wala daw maapektuhan sa PhilHealth. Pero zero subsidy ang PhilHealth. Kasi nga gusto nilang parusahan yung mga namumuno doon na ilabas yung pondo. Hinahanap nila yung pondo. Di ba mga kayon? Ang magsasakripisyo lagi si Juan eh. Si Juan de la Cruz lagi yung nagsasakripisyo. Kaya nasa atin talaga yung pagkakataon, lalo-lalo na next year, 2025, at saka sa 2028, kung sino talaga yung iluluklok natin. Yun lang yung kapangyarihan natin na makapagluklok tayo. Pero kung ako ang tatanungin, Duterte pa rin ang pipiliin natin. Kaya shout out sa lahat ng mga DDS supporters dyan, yung mga nanonood sa akin sa Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Palakasin natin. Mas umingay tayo sa social media. I-share nyo itong video na to sa mga kamag-anak nyo, sa mga kapwa natin na DDS supporter, i-message nyo sa kanila itong link, pakita natin hanggang sa kumalat at mas lalo tayong dumami. Diba? Marami na tayo nag-iingay na tayo. Mag-ingay pa tayo sa social media, mas malawak pa. Kasi natatabunan Pilit nilang tinitira yung Duterte. Diba? Ganun kalakas yung Duterte. Sabi nga ni Atty. Sal Panelo, nakapagtanim na yung Duterte ng binhi. Lumago na. Kaya ang hirap ng pabaksakin. Kasi ang dami na. Sa sobrang dami ng tinanim ni ex-President Roa Duterte na binhi, tumubo na ngayon at ito na, dumadami na. Kaya hirap na silang pabaksakin o putulin yung mga binhi na tumubo na. 'Di ba? Kasi talagang ganun kadami yung mga naniniwala at mas lalo pang dumadami. The more na binababa nila yung tao, si Duterte saka si VP Sara, mas lalo lang naniniwala yung bawat tao, yung difference at kung ano yung kakayanan ng Duterte. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit Duterte? Bakit si VP? Bakit si Roa? Bakit yan na pinag-iinitan nila? Bakit ngayon lang? Ilan taon na yung nakalipas? Di ba? Bakit ngayon lang? Di ba? Kung talagang malinis yung intention nila, dapat patas, dapat fair and just. Dapat yung batas fair and just. Hindi yung may isolated case, di ba? Gaya na sa confidential fund, sa OBP lang. Dapat kung talagang ang intention mo, lahat. Tapos lahat magpa-drug test, di ba? Lahat magpaka-psychological test. Lahat pantay, di ba? Hindi yung isolated case, di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig at pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan everyday po yan, 1:00 at 6:00 ng hapon. At ito naman po ang suporta na may bibigay niyo sa akin. I-comment down niyo dyan sa baba kung saan kayo lupalop naroroon. Engagement kasi yun. And at the same time, malalaman ko kung saan umaabot yung video natin. Kung saan lugar na umaabot. At balang araw makakapag-shoutout tayo sa live natin. Iisa-isahin natin yan. Tapos, paki-like and share yung video natin. Paki-post sa Facebook. Copy nyo lang yung link. Post nyo sa Facebook. Send nyo sa Messenger sa mga kakilala nyo para mas lalo tayong lumawak at mas lalo nilang maintindihan kung ano yung epekto ng Duterte sa Pilipinas. Okay? At
Suportahan lang tayo mga ka-DDS. Alam ko, nandiyan lang kayo, nakikinig, nanonood. Maraming salamat. Pakisuporta na lang at kung dadaan man yung mga ads natin, sana wag nyo ma-skip. At higit sa lahat, kung wala naman kayong ginagawa, naglilinis, nagluluto, o paki-play all na lang yung video natin, tapos hayaan nyo na lang silang mag-play. Pakinggan nyo na lang yung boses ko kung may ginagawa kayo. Maraming salamat, Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.